Magandang araw! Narito na naman ang mahalagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad mula sa kauna-unahang digital news program sa Olongapo, ang Batang Gapo News TV. Ako po si David Bayarong at ito ang ating mga headlines. Bagyong Glenda naramdaman sa Olongapo City. Public hearing ng OEDC para sa pagtaas ng singil, dinumog ng mga residente. 60 seconds with new banikain Barangay Captain Ivan Tanega. At para sa ating Police Gapo at Your Service po, pakinggan natin ang mga safety tips para maiwasan ang mga sexual crimes. Bagyong Glenda naramdaman ng lakas sa Olongapo City. Malakas na hangin ang dala ng Bagyong Glenda nang dumating dito sa syudad noong Miyerkules ng umaga. Nagsitumbahan ng malalaking puno, billboards at ibang mga bubong ng bahay ang tinangay ng malakas na hangin. Ilang mga poste rin ng kuryente ang natumba kaya't nawala ng power ang buong Olongapo, ngunit naibalik naman ito ng normal kinabukasan. Nanguna si Mayor Roland Paulino sa clearing operation kasama ang ating mga rescue workers at mga volunteers. Ayon sa report ng City Disaster Risk Reduction Management Office, wala namang naitalang namatay ngunit 15 sa ating mga residente ang na-injured dahil sa pagbagsak ng puno, poste at iba pa. Ayon naman sa City Social Welfare Office, mahigit na 113 families o 529 individuals ang nag-evacuate dahil sa hugupit ni Bagyong Glenda. Maagang sinuspindi ni Mayor Roland Paulino ang klase sa lahat ng level ng paaralan nitong Martes, Miyerkules para sa paghahanda sa pagdating ni Bagyong Glenda. Martes pa lamang ng umaga ay nagpatawag na ng emergency meeting si Mayor Paulino kasama ang mga volunteer group, radio group, opisyalis ng barangay, DepEd, health worker, fire and rescue, SBMA at iba pa para sa paghahanda sa naturang bagyo. Nagpasalamat naman si Mayor Paulino na walang nasawi dahil sa naging handa ang mga residente sa pagdating ng bagyo. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga tumulong para mabilis na malinis ang syudad. Public hearing ng OEDC para sa pagtaas ng singil dinumog ng mga residente. Alamin natin ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Matapos ang system upgrade na presenta ng OEDC kamakailan sa kanilang ginanap na press briefing, public hearing naman para sa pagtataas ng singil ang kanilang sinunod. Dinumog ng mga residente, public officials, barangay officials, ilang non-government organization at iba pa ang naturang public hearing. In fact, as a matter of record, this representation requested the OEDC a copy of the application last Monday. But unfortunately, as of this moment, I have not received any comment or reply to my letter in order for us to file our respective retrial as required by this order. Marami na nating problema sa OEDC. Nananatiling bingi sa mga complaints natin. Deadma tayo lagi. Punta tayo ng opisina, 7 beses, 5 beses. Sasabihin, pupuntahan ka, mamuti na yung mata mo, hindi ka pa mapupuntahan. Lahat ng problemang to, iisa lang ang pinagmulan. Yung 5.2 billion na utang natin ng dating PUD. And I would like to acknowledge the presence of the ex-mayor of Olongapo, ex-mayor Bong Gordon, na siya pong nagbenta ng PUD sa OEDC. Kinwestiyon din ng mga dumalo ang public hearing dahil hindi umano sumunod ang OEDC sa tamang proseso dahil sa hindi tama ang lugar na pinagdausan ng public hearing at kakaunti lamang umano ang nakakaalam nito. Yung mga concerns nila, concern din namin yung i-improve. That's why we are applying for capital expenditure projects para matugunan yung lahat ng mga problema. No? Kinwestiyon naman ni Batang Gapo People's Organization Incorporated President Patrick Escusa ang OEDC. Sinabi nyo, nakita ninyo na malakas ang system loss, na yung PUD ang records ay disarray, malakas ang system loss, low collection efficiency. Bakit nyo binili? Diba? Napakasikreto naman yata ng asset privatization ng ganyan ito. At pati sa inyo, sinikreto nung nasa likod ninyo, Mr. Rana. O yan, kasama mo, para sa tingnan ninyo, para kung hindi ko maindig, ayokong salita masama. Pero sana Mr. Mayor bilang dating alkalde, huwag niyo sana kaming tinatawanan dito. Diba? At
ginawa niyo sa amin ito, kayo ho ang may dahilan. Kaya tayong lahat ay nandito. Capital expenditures at systems loss ang sinasabing dahilan kung bakit kinailangan ang hinahangad na pagtataas ng singil ng distributor ng kuryente. Meron po tayong series of inspection na gagawin po dito sa OEDC before, if ever, we will approve this application. You should file evidence if there are any irregularities na nangyayari dito sa OEDC, sa DUN. Hindi na rin umano makatarungan na magtaas pa ng singilang OEDC ayon sa ilang mga consumer. Siyempre nakakairita na. Dahil halos na nga hindi tayo makakabili ng pagkain, tumaas pa yung sa kuryente. Maawa naman sila. Hindi nakakain. Yun na lang ang atupagin, bayaran na lang ng bayaran kuryente. Biglang tumaas yung rate ng OEDC, sabi nila 850, tas ngayon may balak pa uli silang taasan yun. Parang hindi yata makatwiran yun, parang pinahirapan nila ang mga tao dito sa Olongapo. Pagka hindi ka nakabayad, puputulan ka kaagad, mga walang konsensya sila. Bakit kagabi, biro inabot ng madaling araw? Pati mga estudyante namin hindi nakatulog. Paano makapasok ang estudyante? Ayun, nag-andyan sa bahay, umarsen kasi hindi nakatulog yung mga bata. Yun pa ang masaklap sa ginagawa nila. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. 2.4 million pesos na medical equipment dinonate ng Department of Health sa syudad. Para sa magandang ulat, narito si kasamang Ray Toledo. Mahigit sa 2.4 million pesos na mga bagong medical equipment ang dinonate ng Department of Health sa siyudad kamakailan para iangat ang serbisyong pang-medical sa Olongapo City. So I don't think na ang mga pasyente ay kailangan pang magpunta lahat sa James Gordon Hospital para lang manganak. Kasi bali may mga 5 or 6 tayong lying-in clinic sa mga health centers natin sa ngayon. Mga medicines tayo dyan. And at the same time, may mga nebulizers tayo. Kabilang sa mga equipments na dinonate ay ang mga sumusunod. Ayon kay Dr. Roderick Bustamante na siyang head ng City Health Office, ipamimigay ang mga kagamitan sa lahat ng barangay health centers at 4 na barangay health stations. Mahalaga sa mga barangay health centers na magkaroon ng kompleto at brand new na medical equipment upang matugunan agad ang pangangailangang medikal ng mga residente. Natutuwa po kami kasi po nabibigyan po kami ng mga enough na gamit, enough na supply para po mapunan namin yung mga services na kailangang ibigay namin sa mga pasyenteng dumadating sa amin. Ray Toledo nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Mga internet shop pinaalalahanan tungkol sa mga parokyanong minor de edad at estudyante. Narito ang kabuuang balita hatid ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Pinulong ng lokal na pamahalaan ng Olongapo ang mga internet shop owners kung saan pinaalalahanan ng mga ito sa ordinansang ipinasa ng konseho ukol sa mga parokyanong minor de edad at estudyante. Pinaalala ni City Administrator Mamerto Malabute na may mga alituntunin na dapat sundin ng mga internet shop. Sinasaad dito na bawal sa mga internet shops ang minors o edad 17 pababa tuwing oras ng klase, maliban na lang kung may dala silang permit mula sa kanilang principal at limitado din ang oras sa 2 oras kapag may klase at 4 na oras naman tuwing weekends at holidays. May mga estudyante kami talagang naa-addict sa siguro yung game na Dota at saka yung iba pang mga games sa our internet shops. To the point na hanggang madaling araw, hindi makakapasok ng umaga, a-absent yun. Or they cut classes. Ganun na nangyayari. Nagpapapasok sila ng mga estudyante even during class hours and even in school uniform. Bawal din ang sugal, prostitution o cybersex at ipinagbabawal din ang mga alcoholic drinks. Kailangan din sumunod ng mga computer shops sa curfew hours kung kaya't lahat ng minors ay dapat nang ma-release 30 minutes before curfew hours nila. May nakatakda ding layo ang mga internet o computer shops. At sa kasalukuyan ay minumungkahi na alisin ang Dota at i-block ang mga porn sites para sa mga bata. Ang mga hindi susunod sa alituntunin ay pagmumultahin o maaring pasara. Yung first offense nila may 5,000 na bayad, tapos second offense, suspension ng business permit. Third offense, 1 month suspension ng business permit. Tapos yung fourth offense nila, cancellation na ng permit. So, dapat po ang ating social responsibility is talagang
hindi lang tungkol sa pagbe-business. Dapat concerned tayo sa lahat ng bagay, lalo sa mga minors. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. 60 nurses from Olongapo City na pumasa sa nakaraang board exam nanumpa na. Tuwang-tuwa si Mayor Roland Paulino nang humarap siya sa mahigit na 60 nurses na kapapasa lamang sa board exam at nang malaman na isa sa mga ito ay pangatlo sa buong bansa. Palapakan natin natin mga sarili. Palapakan po natin ang ating mga magulang. And para hindi naman palapakan naman natin yung ating mga medical instructor. Napuno ang FMA Hall ng mga bagong nurses kasama ang mga magulang nito. Much contribution doon is the factor doon is the faculty. The lineup of the faculty because all of them, all of my faculty now are master's degree. Within pa lang nung aming sa second semester before graduation, talagang hinahasa na namin ng todo-todo itong mga estudyante namin. 38.46 ang national rating na nakuha ng Gordon College kung saan may 56 out of 83 na mga first-timer at 4 out of 9 na mga retakers ang nakapasa sa nursing board examination nitong nakaraang Mayo. Masayang-masaya po ako kasi after 4 years, finally po, makakamit ko na yung pangarap ko maging isang registered nurse. Gusto ko rin po sanang mag-practice ng pagiging nurse ko po sa James L. Gordon as volunteer. Isa na namang patunay na ang Gordon College produces some of the best in the field of nursing, pati sa midwifery. Kasama pa ang information technology kung saan ang mga guro ng kolehiyo ay tulong-tulong na nakapag-invent ng isang mobile application na ay ligtas. Nag-asawa po ako, 1986 din. 28 years na kami sa October 26. Nagkaroon po kaming 4 na anak. Mahal ko yung pamilya ko eh. Kukunti na talaga yung oras sa pamilya. Nagugulat nga sila, Sabado nandito ako, Linggo nandito ako. Wala po akong pera, marami po ako kaibigan. Yung mga tawag, madali po namin tinutugunan yan. Nag-responde kagad kami. Kung dati, 2-3 tao lang nag-responde. Ngayon po, pinakamababa ni 5 tao. Ayokong mapahiya. Hindi ko po sinabi sa kanila na ang hangad ko is yung kapitan. Ang hangad ko po yung Ivan Tanega, paggawa ng kabutihan dito sa aming barangay. Si Mayor is very supportive sa akin yan. Ganon din naman po inyong lingkod. Pagka may sinabi siyang mga activities, natugon din po kami. Hindi ko target ang second term o third term. Sabi ko sa kanila, kaya galingan niyo magtrabaho, baka sa sunod na eleksyon, pag kayo ginusto, kayo na nakaupo sa upuan ko. Kung sa mga kapitan ako, hindi kita bibigyan ng committee. Alam ko ikaw makakalabang ko eh. Nanalo na ako, ang target ko is magserbisyo. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Ubus na ba ang barya nyo sa kabibili ng dyaryo para makahanap ng trabaho? Ekis dito, ekis doon. Abay, halos maubos mo na nga ang laman ng classified ads sa ginagawa mo. Trabaho nga naman, oo. Pero huwag kayong mag-alala. Bakit? Simple lang, merong mga naihandang list ng job openings here and abroad na maaaring makatulong sa inyo. Hatid sa atin ito ng SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Bukod pa rito, mayroon din tayong mga livelihood trainings na libre syempre. Ang pamahalaang lungsod natin ang bahala sa mga gastusin patungkol dito. Ang kailangan nyo lang gawin ay magtungo sa tanggapan ng Livelihood and Cooperative Development Office para sa inyong pagpaparehistro. Ito'y matatagpuan sa ikalawang palapag ng ating City Hall. Inuulit ko po, second floor ng ating City Hall. Isang paalala lamang po, limited lamang ang slots na nakalaan sa bawat training course. So you better hurry up. Ayan, naway nakatulong po akong muli sa inyong paghahanap ng trabaho. Ito po ang inyong lingkod, Michelle Mortel, at ito ang Ulat Pangkabuhayan. Tara at pakinggan natin ang mga safety tips para maiwasan ng mga sexual crimes mula sa ating mga kaibigang Pulis Gapo at your service po.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Police Inspector Vivian Reyes, SPO1 Mary Ann Sadabang mula sa Public Information Office ng Olongapo City Police para sa programang Police Gapo at your service po. Kaugnay ng aming Patrol Plan 2030 o Transformation Program, layunin namin na palawakin ang kaalaman ng bawat mamamayan hinggil sa pag-iwas sa anumang sexual na pananamantala. Ang sexual na pang-aabuso ay isang paraan ng pananamantala mula sa hindi nararapat na paghipo hanggang sa pakikipagtalik na kadalasan mula sa taong pinagkakatiwalaan, may kapangyarihan o otoridad. Para makaiwas, narito po ang mga tips na dapat tandaan. Huwag basta-basta iwan at ipagkatiwala ang inyong mga anak. Payuhan na huwag sumama kung kani-kanino at ipaintindi sa kanila ang kahalagahan nito. Iwasan ang mga kasuotang nakapupuko ng atensyon ng mga kalalakihan at hindi nawawasto sa lugar at pagkakataon. Huwag tumanggap ng mga alok tulad ng libreng sakay, pera, pagkain, lalo na sa mga taong hindi kakilala. Maging alerto sa mga mananamantala, kumilos ng mabilis at gumamit ng mga defense tactics tulad ng pagkalmot, pagsipa, pagkagat o pagsigaw. Siguraduhin nakalak ang mga pintuan kung kailangan mag-overtime at nag-iisa sa opisina lalo na after office hours. Iwasang pumunta sa mga bars at club ng nag-iisa upang makipagkita sa mga bagong kakilala mula sa text at sa internet. Iwasan ang mga delikadong lugar lalo na kung ikaw ay nag-iisa. Ugaliin ang pag-uwi ng maaga. Kung hindi maiiwasan, siguraduhin umuwi ng may kasama o kaya'y alamin ang numero ng sasakyan at i-text sa taong pinagkakatiwalaan. Huwag hayaan ng alkohol na pahinain ang inyong disposisyon. Kadalasan, nagsisimula dito ang mga gang rape. Makabubuting maglagay ng panuntunan hinggil sa inyong social activities. Umattend ng mga seminar o lectures na may kinalaman sa mga sexual violence, awareness, and prevention. I-report ka agad sa pulisya ang mga kahinahinalang kilos, pananamantala at pang-aabuso. Ang Olongapo City Police Office ay nagsasagawa po ng mga trainings, seminars sa mga schools, barangays. Meron din tayong sextortion team. Ito ay isang team na pinangungunahan ni Judge Merenisa Ligaya para maisakatuparan ang aming advokasya na mabigyan ng hustisya ang mga biktima at para maiwasan ang paglaganap ng anumang uri ng pag-aabuso. Tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Kung kaya't ang kaayusan at katiwasayan ng Olongapo ay nasa pakikipagtulungan ng bawat batang gapo. Alamin ang mga paraan upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Huwag maging biktima. Muli sa aming layuning makapagbigay ng serbisyong makatotohanan, ito po ang Police Gapo at your service po. Muli na naman ninyong nasaksihan ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Sana ay nakapaghatid kami ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit kami sa Batang Gapo News TV sa susunod na linggo. Para naman po sa mga mahihilig makinig sa radyo, tumuto kayo sa Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes, dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batang Gapo News TV a habit. Para sa iba pang mga kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!